Binabati ko si Dr. Meir Javadanfar, Lector ng Iran sa Reichman University, na kasama natin ngayon mula Tel Aviv. Salamat po sa inyong oras. Kaya tuloy-tuloy ang usapan pero biglang humihinto, hindi talaga malinaw. Nangyari ito matapos ang ilang araw ng pag-atake at danting atake kung saan nagtuturuan ng Washington at Tehran sa paglabag sa pansamantalang tigil putukan. Ano ang pananaw mo sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay ngayon? Ito ba ay isang tigil putukan, Anita? Talaga ba? Saang bahagi ng diksyonaryo ng anong parallel universe? Tama ka. Tigil putukan ba ito? Sa tingin ko, nag-uusap ang magkabilang panig. Sinusubukan nilang alamin kung makakatulong ba sa kanila ang pag-uusap na ito. Ngayon, isang bagay na kailangan nating maunawaan dito at ngayon ay may dalawang bagay na nagtutulak sa Iran na gumamit ng militar para makakuha ng mas magandang kasunduan mula sa US. Isa rito ay ang issue sa Hormuz. Gusto ng mga Iranian na magkaroon ng ganap na kontrol sa Hormuz. Anita, kailangan natin tanggapin ito. Ito ang magiging posisyon nila. Handa silang ipagpatuloy ang mababang antas ng digmaan laban sa Estados Unidos hanggang makuha nila ang gusto nila. Napakahalaga nito para sa kanila. Pangalawa, tungkol sa Lebanon, nadismaya ang mga Iranian na hindi pa rin natitigil ang labanan doon. Dahil sinasabi sa unang talata ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na lahat ng labanan ay matatapos, kabilang na sa Lebanon. Pero hindi pa yon nangyayari. Para sa mga Iranian, dapat ay tumigil na ang Israel sa pagpapaputok laban sa Hezbollah ngayon. Dapat ay natapos na ang digmaan at ang labanan doon. Pero hindi ito nangyayari. Siyempre, hindi ito nangyayari dahil isang panig lang ang kasunduan. Hiniling itong wakasan ang digmaan sa Lebanon, pero hindi nito nanawagan sa Hezbollah na huminto sa pagpapaputok. Kaya dalawang malabong issue ito. Panggunahing Iran ang isa rito, na parehong may layuning palakasin ang posisyon nito sa patuloy na pag-atake sa US. At susubukan nilang alamin kung hanggang saan nila kayang itulak ang US sa Qatar. Magiging interesante makita ang resulta ng mga pag-uusap sa Doha kung matutuloy ito. Nabanggit mo ang benepisyo sa bawat panig. Ayon sa ulat, sinabi ngayon ni Pangulong Masoud Pezeshkian na 6 na bilyong dolyar mula sa 12 bilyong dolyar na nakapirming asset sa Qatar ang ilalabas kasunod ng kasunduan at ibabalik sa Iran. At ang perang iyon ay malamang nagagamitin para saan na ba? Ano ang iyong palagay? O Anita, isipin mo, sa bansang may siyang na pong milyon, ano ang 6 na bilyong dolyar? Ibig ko sabihin, ang Iran na kailangan magmakaawa para sa 6 bilyon ay nagpapakita ng hirap ng kanilang rehimen ngayon. Sinusubukan niyang pagandahin ang kalagayan ng ekonomiya. Sinusubukan niyang patatagin ang merkado sa Iran. Una, sa pamamagitan ng pagkuha ng dagdag na dayuhang pera kahit na napakaliit lang nito para sa isang bansang ganoon kalaki. Masaya ang mga Iranian na inalis na ang harang sa Strait of Hormuz at pwede nang dumaong ang mga barko sa Iran dahil karamihan ng produkto at pang-araw-araw na gamit nila ay inaangkat sa dagat. Mas limitado at mas magastos ang mga rutang panlupa. Kaya sinusubukan niyang patatagin ang sitwasyon. Siyempre may sarili rin siyang mga balakid na kinakaharap sa loob ng rehimen. Mula sa mga tao na, gaya ng nabanggit ko sa aking naunang sagot, nais pagandahin ang mga kondisyon ng kasunduan para sa Iran sa pamamagitan ng pagharap sa US. Napakadelikado ito para sa ekonomiya ng Iran. Pero nakuha na ni Pangulong Pezeshkian ang gusto niya. Kaya sinasabi nila, tingnan mo, nakuha mo na ang pera mo. Makukuha mo pa ang pera mo. Maaalis na ang blockade na yan. Ngayon, kailangan nating ipasa ang kontrol. Oo, dapat nating gawin ito sa sarili nating paraan para makuha ang mas magandang kondisyon sa susunod na kasunduan. Pero Anita, may gusto lang sana akong idagdag. Sige, pakiusap. Hindi namamalayan ng mga tao sa Estado ng Israel kung gaano kalaking banta ito sa Estado ng Israel at sa kanyang seguridad kapag ang mga Qatari ang nagsisilbing tagapamagitan. Ang mga Katara ay kaaway ng Estado ng Israel.
Gusto ng rehimen ng Qatar na mawala ang Israel. At sinusuportahan nitong iba't ibang grupo sa buong mundo na may layuning pabagsakin at sirain ang Israel. Ang Qatar na yon ay parang Iran. Pero ang pinagkaiba ay mas marami itong pera at mas maganda ang relasyon nito sa Estados Unidos, may embahada sa Washington, at maganda ang ugnayan kay Ginoong Kushner, Ginoong Witkoff at Donald Trump. Kapag ang mga Qatari ang tagapamagitan at maganda ang relasyon nila kay Ginoong Vance, nababahala talaga ako rito. Hayaan ninyong magbigay ako ng maliit na halimbawa. Anumang marinig ng mga Qatari dito ng kanilang mga diplomat sa buong mundo na may kinalaman sa Israel o Iran, kapag dumating ito sa Doha sa loob ng 1 oras, makakarating ito sa Tehran sa loob ng 2 oras. Napakalapit ng relasyon nila. Sila ang hindi opisyal na proxy ng mga Iranian sa magandang ugnayan nila. At ito ay isang bagay na ang laki ng panganib ay hindi lubos na naunawaan sa bansang ito. Pinag-uusapan namin kanina sa palabas tungkol mismo dyan. Karamihan sa bansa ay naalala ang footage ng mga leader ng Hamas na naninirahan sa Doha at nagdiriwang noong Oktubre 7 sa nangyayari ngayon, Benita. Mas delikado ito ngayon dahil sila na ang humahawak sa issue ng Iran. Iba ang Hamas. Mas kaya nating kontrolin ng Hamas. Pero pagdating sa issue ng Iran, sila ay nakikipag-usap sila sa mga Amerikano. Anita, nakikipag-usap sila kay Ginoong Vance. At ito ay hindi ko masabi kung gaano kalaki ang banta nito sa estado ng Israel. Talagang nakakabahala to. Lagi naming pinapahalagahan ang iyong pananaw at oras. Salamat, daya ng dati, Dr. Meir Jabbar Danfar, live mula sa Tel Aviv.